Mga kaibigan, good afternoon, good morning, or good evening kung anong oras ninyong napapanood ang video na to. So for today's video mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-live sa YouTube gamit ang OBS. Alright? So ituturo natin yan step by step sa inyo, and then yung mga simple settings ni OBS, ituturo din po natin sa inyo katulad po ng camera, overlay, and then i-resize at mag-add ng video na kung may gusto kayong i-add. So ituturo po natin yan sa video na ito, kaya stay tuned. Make sure po na nakatuto kayo sa video na to para masundan po ninyo ang step by step na aking ituturo. So let's go mga kaibigan. So bago natin umpisahan yung ating tutorial, so wag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe dito po sa ating channel para lagi kayong updated sa mga video na ginagawa po natin. So let's go mga kaibigan. Punta na tayo sa ating screen. So let's go. So mga kaibigan, nandito na tayo sa ating screen. Kung wala pa kayong OBS Studio, mag-download muna kayo at mag-install. Para gawin yan, punta muna kayo sa Google Chrome. Alright? And then, pagdating nyo sa Google Chrome, search nyo lang OBS Download. So ganito po yung lalabas mga kaibigan. So pag andito na po kayo sa website ng OBS, and then click nyo po yung Windows kung naka-window po kayo. Kung naka-Apple laptop po kayo, ito naman po yung i-download at i-install po ninyo. So kung na-download at na-install nyo na po ang inyong OBS, okay, para makapag-live, punta muna kayo sa inyong YouTube kung saan po kayo magla-live, sa YouTube channel po ninyo. Okay, ako dito kay Motodizer, and then click ko po yung YouTube. Alright, and then sa right side, may makikita po kayong profile picture po ng channel po ninyo, and then create. Click nyo po yung create, and then click go live. Nandito na po kayo sa inyong YouTube Go Live. Okay? Lagyan nyo na po ng title at description. Click nyo lang po itong edit. Pagka-click nyo po ng edit, maglagay po kayo ng title na gusto po ninyong i-title. Alright? So ako, sample tutorial ang ilagay ko. And then sa description, sample lang. Okay? Sa visibility, private nilagay ko kasi tutorial po ito. Okay, and kung magla-live kayo, syempre lagay nyo po sa public para meron po kayong viewers. And next natin, category, entertainment. And then, sa thumbnail naman po, kayo na pambahala sa thumbnail. Maglagay ng thumbnail. Ayan, kung may prepare thumbnail na po kayo, kayo na pambahala. Okay? And then, yan na po yung default settings ko. Okay na po ako dyan. Okay, default po yan sa tags. Kayo na rin pong bahala kung ano pong ilagay po ninyo na tag. Kung ano po yung nilalive po ninyo, much better na yun po ang ilagay po ninyo na tag. O kung naglagay ako sample paangat program, lapagan dikitan, or lapagan. Sample lang po yan mga kaibigan ha. Okay, so kung tapos na po kayo dyan, click nyo po yung save. Pagka-click nyo po ng save, syempre para makapag-live po kayo sa OBS, ang gawin nyo po itong stream key, paste encoder, copy nyo po to. Ito, i-copy nyo to. Click copy. And then pag na-copy nyo na po yan, punta po kayo sa OBS po ninyo. Okay, pagpunta nyo po sa OBS nyo, so ganito po yung mangyayari. Ganito po. Okay, pagka-copy nyo po ng stream key doon, click nyo po yung settings. Dito sa OBS. Click nyo po yung settings. And then click nyo po yung stream. And then sa service, sa YouTube po tayo magla-live. Siyempre, lagay po natin YouTube RTMPS. Sa server naman po, primary YouTube po ang ating ilalagay. Okay? And then, yung stream key na kinapin natin doon sa ating YouTube, dito po natin ilalagay. Click po natin itong Use Stream Key Advance. And then, stream key, burahin lang po natin itong nakalagay dito. And then, paste po natin yung kinapi po natin na stream key. Pag na-paste na po natin, click apply, and then click OK. So, okay na po yan mga kaibigan. Ready to live na po yan. So, bago po kayo mag-live, make sure na meron po kayong video or camera. Okay? Para maglagay ng video or camera sa OBS, okay? Click plus dito sa sources. Click natin itong plus. Pagka-click nyo ng plus, click nyo itong video captured. Pagka-click nyo ng video captured, pangalanan po ninyo. So ako, lagay ko camera.
Click OK. So kung anong gamit po ninyong camera, makikita nyo po dito sa device. So ako ang gamit kong camera is Rappo camera. So Rappo camera and then click natin OK. Yan na po yung default settings niya. Click na po natin yung OK. And then kung gusto nyo pong paliitin, paliitin nyo lang po mga kaibigan. For kayo mag-live kung may gusto pa kayong ilagay, for example, window. Okay, window captured. For example po, ito, for example, ito gusto po ito makita ng mga viewers po ninyo. Kumbaga parang share screen po ito. Okay, kung gusto po makita ito ng mga viewers ninyo, ang gawin nyo lamang po is punta po kayo ng OBS Studio. Itong display captured, tanggalin nyo na po yan. Okay, ginamit ko lang po yung display captured para makita nyo po kung ano po yung ginagawa ko. Pero pag magwi-window captured po kayo, tanggalin nyo na po yung display captured. Kasi ang purpose po ng display captured, ang purpose po nito, parang share screen din po. Kung ano po yung ginagawa nyo sa buong PC or sa buong live po ninyo, makikita po ng viewers po ninyo. Pero kung gusto nyo po na iisa lang yung makita po ng viewers ninyo, iisang window lang, pwede nyo pong tanggalin ang display captured at mag-add po kayo. Click nyo po yung plus sign, and then click nyo po yung window captured. Ayan, click nyo po yung window captured. So, di ko napapangalanan niya kasi window captured naman siya. So, click OK. So, ayan na guys. And then click OK. So, ayan na. Paliitin nyo na lang siya. And then set up. Ilagay nyo siya kung saan nyo gusto nyo ilagay. Okay? Ayan. And then next step natin guys, bago tayo mag-live. Kung may gusto pa kayong ilagay na video na halimbawa, for example, ako nagpapangat program ako, meron ako nilalagay dito na video mechanics. Kung may gusto kayong may ilagay dyan na video mechanics or timer, ito lang po yung gagawin po ninyo mga kaibigan. Click nyo po yung plus sign. And then, click nyo po yung media source. And then, sa media source, pwede nyo pong pangalanan yan. Ako, ipapangalan ko po ay mechanics video. Okay, click OK. And then, click nyo po yung loop para magpaulit-ulit po siya ng play mga kaibigan. And then, click browse. Ayan, pagka-click nyo po ng browse mga kaibigan, hanapin nyo po kung saan po nakasave yung video. So, sa akin na dito nakasave sa New Mechanics Moto. Ayan. So, ayan. Hello everyone. So, ayan, naririnig nyo yung Welcome to Moto sinasabi ng Dicer mechanics live video. stream. Okay. Every Monday to Sunday. So, ang gawin nyo po mga kaibigan, paliitin nyo na lang po or palakihin sa gusto po ninyong size. So, kung gusto nyo po mag-add ng timer, ganun lang din po ang gagawin po ninyo guys. Click nyo po yung media source. And then, kung may nakasave na kayo na timer na video, pwede nyo pong dyan na po ilagay. Media source nyo rin po ulit, katulad ng ginawa ko sa una. Okay? So, kung wala naman kayong video na timer, pwede naman kayong mag-add po kayo ng timer galing po sa Google. So, ganito po yung gagawin po ninyo mga kaibigan. Okay, punta po kayo plus sign. Okay, tapos click nyo po yung window captured. So, pangalanan po natin siya ng timer. Click OK. Click natin yung OK. And then dito, maghanap tayo, mag-search tayo sa Google ng timer. Timer 3 minutes. Ayan, pwede nyo pong gawin yan mga kaibigan. So, lakihan nyo na lang. Okay, sa size na gusto po ninyo or pwedeng ganyan. So, ayan, pwede po yung ganyan na gagawin po ninyo mga kaibigan. Ayan, so nakikita. Ayan, pwede po yung ganyan pong gawin. So, next guys, ang gagawin po natin is yung settings po ng inyong mga audio. Okay, dito punta po kayo sa settings and then click audio. And then desktop audio, piliin nyo po yung mas prefer po ninyo. Okay, so ako gamit ko B1 USB audio. And then sa mic auxiliary audio, ayan, ito po yung gamit ko, headset microphone, silicone B1 USB audio. Yan po yung gamit ko. So kung okay na po kayo dyan, mga kaibigan, itong sample rate, dapat 48 po yan. And then channels, stereo. And then click nyo po yung apply and then click OK.
So kung ready na kayo mag-live guys at okay na sa inyo ang inyong mga setup dito sa OBS. So kung ready na kayo mag-live, so ang gawin nyo lamang po is click nyo po yung start streaming. And then pagka click nyo po ng start streaming, punta po kayo sa inyong YouTube YouTube channel. So ayan, kung ano po nakikita nyo dito, ayan, yan po makikita ng inyong viewers, mga kaibigan. So nakikita nyo live na tayo. And then kung okay na sa inyo yan, then tuloy-tuloy na po ang inyong live stream. Okay, tapos na ang ating tutorial. Hanggang dito lamang po ang ating video. Sana meron po kayong natutunan sa ating mga video na tinuturo dito sa ating YouTube channel. Ayan, salamat sa mga nag-request sa video na to. Nagawan ko ng tutorial at kung paano makapag-live gamit ang OBS Studio patungo doon sa YouTube channel po natin. Ayan, maraming salamat guys. And then wag niyo pong kalimutang i-like yung live natin kung inyong nagustuhan at i-share niyo na rin po. And then subscribe at bell all niyo po para lagi po kayong updated sa mga video na bago nating upload. Ayan, thank you everyone. And then next video po na ituturo ko sa inyo kung paano po tanggalin yung ating background dito sa camera. Kung nakikita niyo po yung camera natin, meron po tayong background, di ba? Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yan tanggalin. Okay, sa next video po natin. Ayun, dito lamang guys. Maraming salamat and God bless.